Mabuhay, kapisanan, kasaysayan, Pilipinas. Yan. Tama ba? Ito natin, mabuhay, kapisanan, kasaysayan, Pilipinas. Yo, makasaysayan gabi po sa ating lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Welcome to Vibal Group, kasaysayan kay saya. Alam nyo, makasaysayan gabi. Miss Yvette Liwanag, nanonood sa atin. O, syempre nandyan din ang ating mga bossing sa Vibal Group. Si Gaspar Vibal, Rio Brihino Lim, si Christine Mandigma, syempre, nandyan din. Salamat po. No? Binabati din natin ang ating mga kaibigan na katulad ni, ayan, dito sa Vibal, katulad ni Kim Carl Laurente, Venice Balboa de la Cruz, Jessa Pomar, Sara Sunga, Richard Laldinho, at syempre wala akong iba kundi si Bujay Sedutan. Ayan. Ayun. O, batiin natin yung mga early bird natin bago tayo magsimula. Syempre, salamat at nanonood ulit kayo ng ating palabas. This is our show, Kasaysayan kay Saya. No? Joe Artman Dangit Tones, good evening, watching from Hinigawa, Negros Occidental. Bel A. Basilio, Josefina Jammer sa Timbre, mula sa Pasay City South High School. Alfred Escalona Oriate, magandang gabi po, Doc Xiao Chua. Jimmy Cipriano Uy Jr., magandang gabi po, mula sa Taguig. Ayan. Sensya na, parang low energy po tayo. Paliwanag ko lang, dami kong ginawa ngayong araw na ito, Una sa lahat, 3:00 pa lang ng umaga, kasi nag-field trip po ako kahapon. So, pagod ako doon, nag-field trip kami sa Pampanga. And then, ang nangyari ay, kailangan kong gumising ng 3:00 para gumawa ng column. So, kailangan kong gumawa ng column, natapos ko naman 3:00 ng umaga. Gumawa ko ng column, tapos, maagang-maga, pumunta ako sa Quezon City Science High School para magsalita sa Department of Education sa kanilang training ukol sa Araw ng Kalayaan, pagtuturo ng kasaysayan. So, mapapanood nyo actually yung paksa ko kanina, yun din yung paksa ko ngayon. Medyo shortcut lang natin, kasi total na banggit ko na ito sa ibang mga pagkakataon. Ilang beses na rin, kahit sa DepEd, Ang importante lang na malaman dito, kasi tayo yung Independence Day. Ano ba talaga yung dapat na salin yan? Araw ng Kalayaan o Araw ng Kasarinlan? O pwede namang pareho. Pero dapat alam natin kung ano yung kaibahan. Diba? Kasi independence ang pinag-uusapan. Is independence kapareho ng freedom. Is Kasarinlan kapareho ng kalayaan. Diba? So anyway, after that talk, diretso ako sa Lasal. Nagklase ako ng 2 klase. And then, uwi ako dito. At salamat naman at may kapiling dito. Dahil talaga namang naginhawaan na tayo dahil may pagkain. So, pero ngayon, meron po akong itong show natin ngayon. At syempre, pumamaya po, 8:30 mapapanood nyo naman ako sa Facts First. Tama ba? Facts First ba yun? Ni Christian Esguera. Na dahil ang pag-usapan natin ay yung tungkol nga dun sa Bagong Pilipinas na song at saka pledge na
inire-require po ngayon sa ating pamahalaan, sa national government agencies. Required po yan. Okay? So, ayan. Tingnan natin yung mga ano, no? O Darius Galor po. Si Darius maraming tanong sa akin itong nakaraan. Siguro mamaya tatry kong sagutin. Ano? Carla Adap, Josefina Hammer sa Timbrit. Darius, kung gusto mo magtanong, mag-comment ka dito. Huwag mong ipadala sa message kasi hindi ko mababasa. Okay. Igman Lara Tarubal, magandang gabi po. Doc Xiao. Ayan. Okay. Oy, dami pa pala dito. Oh. Lanzo Bias from Imo City, Cavite. Las Piñas historian, mula sa Las Piñas. John Christian Esparagosa watching from DLSU Library 6th floor. Hello. John Christian Esparagosa. Diyan ako galing kanina sa Andrew Building. Jessie Kaling from Giginto, Bulacan. Hello, Jessie. Josefina Jamer sa Timber. Carl Adap. Ayan. Marlon Atanasio Riobuya na seller ng libro. Oh, Igman Lara Tarubal. Thank you. Sige, so magkakaroon lang tayo ng konting patalastas at pupunta na tayo sa ating paksa ngayong araw na ito. Bertong Kunat! Daryong Dagol! Ano tong balitang pinagkakalat mo dito sa baluarte ko, ha? Anong balita? Huwag ka na magmaang-maangan pa! Ayun ba? Ha? Hindi ba totoo naman? Nasabi ang lunas sa COVID. Alam mo ba kung nasaan naman kang mayaw? Nasa naga talaga yun. At higit sa lahat, fake news talaga yung ads sa Revolution. Ungas ka ba? Ano ba pinagsasabi mo? Saan mo pinagkukuha yan? Huh, syempre, nag-research ako, no? Sa Tuktuk University. Palibasa kasi at umugot ka na at laos, kaya hindi mo alam yun. Ano, ha? Lord naman! Magpaulan ka naman ng katalinuhan! Reliable source of information, sari-saring content na isinulat ng mga eksperto, mga librong di kalidad na abot hanggang sa doomsday, tumawag ka lang sa akin. By the way, hindi ako si Lord. Ako si Vibal. O pre, tingnan mo to. Di ba sabi ko sa'yo totoo ang EDSA Revolution? Oo nga, no? O tapos ito, wala pala talaga sa Naga ang bulkang Mayon. Sabi ko sa'yo eh. Yan. Okay. Puntahan natin ngayon, no, makasaysayang gabi muli sa ating lahat, no. Ayan, may mga pahabol, ano. Si Kevin Collado, magandang gabi Doc Xiao, mabuhay po kayo. Fe Balanta Coleta, isa daw siya sa nanood kanina sa FB Talk ko sa DepE. Darwin Tadifa, good evening Doc Xiao, musta po? No? Ruel Christian Manaysay, makasaysayang gabi Doc Xiao. John Fredo Bidos, makasaysayang gabi Dr. Xiao, narito na namang muli upang matuto mula sa Jesus, Son of Mary Academy, Diocese of Imus, Catholic Educational System. Ayan. Parang hindi na kaya ng pagsasalita ko, no? Pero sige, tuloy natin to, no? By the way, nag-preempt po pala ako ng show kasi last week po ako nagkasaysayan kay Saya. Dapat po next week pa yung susunod. Ang problema ho, ako po ay nasa Boracay noon. Dahil ako ililibre ng The Filipino Story dahil na-launch na po namin ang aming palabas, no? So, yung The Filipino Story, nako, alam mo maganda i-promote natin ngayon yung Filipino story na yan, ano? I-promote nga natin yan. Alam nyo, nagba-viral na po yung mga supplementary videos natin sa The Filipino Story para sa inyo pong lahat na mga ano natin, na mga tawag dito, para sa ating lahat na mga taong guro, nagmamahal sa kasaysayan at nang may mapanood tayo at may turo natin sa ating mga kabataan. Ang The Filipino Story ay isang 6-part animated series tungkol sa summary ng summary ng kasaysayan ng Pilipinas.
So, promote muna natin yun, ano? Maganda manood tayo ng isang episode ng The Filipino Story, no? At siguro yung episode 2 ang i-promote natin, no? At mapanood natin ngayong araw na ito, saglit. So, pag napanood nyo, sana puntahan nyo yung thefilipinostory.com at yung The Filipino Studios sa YouTube channel. The beauty of the Philippines is often portrayed through iconic postcard locations, like the Banaue Rice Terraces, the 100 Islands National Park, and the historic city of Vigan. But when asking travelers that come here what they find the most beautiful about our country, many of them would say that it's the people. The positivity, generosity, and hospitality that Filipinos express to others has left such a big impression on so many of our visitors that it's become a defining characteristic of the Philippines as a whole. But what is it that inspires this beauty to spring from the hearts of Filipinos? To find the answer to this question, we first have to look at the natural beauty of the Philippines and how the country was formed. Scientists say that it was a geological process that took millions of years, involving tectonic collisions and powerful volcanic eruptions. The result was an archipelago of over 7,600 islands, with natural wonders generously distributed among them. These include places that are world-renowned today, like the white sand beaches in the party island of Boracay, the jagged limestone cliffs of adventure-filled Palawan, and the secluded landscape of the country's surfing capital, Siargao. In addition to these tropical havens, other unique sceneries were also created, like this fresh water-filled crater in Taal, where there's an island in a lake, in an island, in a lake, in an island, and Mount Mayon, the most perfectly cone-shaped volcano in the entire world. On one island, we have a river that runs underground, and on the other, we have hills that look like they're made of chocolate. But the creation of the Philippine Islands didn't just form the natural wonders that we see. It also created fertile environments for all life to thrive. The mineral-rich volcanic soil combined with a climate offering plenty of rain and sunshine is the perfect place for just about anything to grow. It is also why our country is home to the mighty Philippine eagles and thousands of other species that can't be found anywhere else in the world. The Philippines is teeming with so much life that even in our oceans, you will find the center of marine biodiversity on the planet. But what does the country's natural beauty have to do with the beauty of its people? Well, in the Filipino language, the word for country and people are the same. Bayan means community or country, and bayan also means our people, which means that Filipinos are a reflection of the Philippines itself. Like the collision of tectonic plates that formed our country, the Filipino people are a collision of ethnicities, religions, and beliefs, united together by our shared values, culture, and history. Like the life-giving minerals that come from the devastation of volcanic eruptions, the hope-bringing optimism of the Filipino people also shines through the most when we are standing in the face of struggles and hardships. And by seeing ourselves in the beauty of our country, we've also learned to see ourselves in each other. It's a part of our culture that's come to be known as kapwa, our core value of shared identity, wherein we see each other as the same. Kapwa is the root of the Filipinos' passion to love, serve, and care for others. From taking in refugees when other nations are in crisis, like the Jewish people, the Russians, and the boat people of Vietnam, to fighting and dying for the citizens of other countries as our Filipino soldiers did during the Korean War. As can be seen throughout our history, kapwa doesn't just mean seeing ourselves in other Filipinos, but seeing ourselves in all people. Kapwa is why Filipinos greet each other by asking if we've eaten yet. It's why we offer our own beds to our guests to make sure that they are as comfortable as possible. And it's why we call each other as ate, kuya, and other family titles, even if we're not related, because we treat each other as if we are all part of the same family.
So if you're looking for the real beauty of the Philippines, you actually don't have to look very far. Kapwa is the core, found in the heart of every Filipino, not just in the Philippines, but in every Filipino around the world. It's a beauty reflected from our nature and practiced through our history. A beauty defined not just by what you can see, but by seeing ourselves in each other. Yun mga kaibigan, The Filipino Story. Nagustuhan niyo po ba? No? Sana po ay suportahan natin ang The Filipino Story. Mag-subscribe po tayo sa YouTube channel na The Filipino Studios, sa Instagram, Facebook ng The Filipino Story, at puntahan natin ng thefilipinostory.com. No? Lalo-lalo na yung mga guro sa atin. Sige, puntahan na natin yung ating topic. Una, gusto ko sanang panoorin nyo na lang yung aking DepEd lecture para dun sa mga detalye kung bakit June 12 ang ating Independence Day. No? Alam natin na ito yung Independence Day na kasi yung question nga, bakit hindi July 4? July 4, 1946 tayong lumaya mula sa mga Amerikano at naging isang ganap na nagsasariling bansa o independent nation. Bakit yung Independence Day natin ay pinipeg natin sa 1898, gayong hindi naman tayo totally naging malaya after that. No? Yun ang sinasabi ng ilan. No? At ang may kasalanan talaga dyan ay ang Philippine Historical Association at si Gabriel Fabella, yung founding president namin. Bakit? Kasi siya nagsabi, di ba, na parang kung Filipino perspective ang iisipin natin, dapat hindi nakatali ang ating Independence Day sa Independence Day ng Amerika. Di ba? So yun yung doon, yun yung makikita natin doon. Okay. So kung ganon, ano yung parang bakit June 12, di ba? Oh. So gusto kong ipakita sa inyo ang isang video mula sa lahi na magpapakita sa atin noong kahalagahan ng June 12 ayon sa pananalita ng isang historiador na si Dr. Vic Torres, Jose Victor Torres. You always hear that, "Ay, June 12 na naman. Marami na naman magsasabi hindi naman tayo tunay na malaya." You must understand the value of June 12. That for the first time, after 300 years, we became free. Even though sinabing nautot na Amerikano and everything, that single moment in June 12 was important because for the first time, people were happy and they felt that they were free without the Spanish shooting at them. Yung pagkakaroon ng bandila is a symbol that we became a nation, that we became a free country, because that flag was first waved after a war when it was our first victory against Spain, and second, it was waved at the independence of our country. The anthem was made because it was to celebrate an occasion, and the occasion was the independence. It symbolizes, of course, that like the flag, we have something that we can call our own. What made it valuable is the fact that people died for it.
I always tell these people who says na hindi naman tayo tunay na Malaya, you're insulting the very people who died for it. We were free, but we never realized how much of the responsibility there is to be free. Yun, mga kaibigan. Okay. So, mahalaga yung Independence Day natin na June 12 dahil una sa lahat, tayo ang nagtakda ng kalayaan natin. Tayo ang nagtakda. Matapos nating manalo mula sa mga Espanyol after 333 years. Sir, wait lang. Di ba, hindi pa naman tayo lumaya kasi after that, nagkaroon ng American period. 1946 pa lang tayong lalaya. May tatanong ako sa inyo. Yung bang Independence Day ng Amerika, July 4, 1776, ganap na bang malaya ang Amerika noon? Hindi pa. Sapagat nariyan pa noon yung mga British. Kaya ibig sabihin po, ang mahalaga po dito yung aspirasyon. Di ho ba? Ako may kaibigan pala ako dito. Lumabas siya doon sa video. Ayan siya oh. Lumabas siya doon sa video. The Filipino Story. Alam niyo ba yung lagi namin sinasabi? Ano ba yung nasa kalooban ng Pilipino? Nasa loob ng... Ano ang nasa loob ng mamang ito? Oh? Alam niyo po kung ano ang nasa loob ng mamang ito? Kabutihang loob po. Kabutihang loob. Ayan. Kabutihang loob. Oh, di ba? Kabutihang loob. Salamat po. Ayan. Ayan. So, ganun din yung yung Philippines. Mahalaga yung tayo yung nanalo. Tayo yung nagtakda ng kalayaan natin at tayo yung nanalo. So, sabi nga ni Emilio Aguinaldo, nung matanda na siya, isinauli lamang ng mga Amerikano ang kalayaang kinuha nila sa atin noong 1898. Sinuli lang nila noong 1946. At maganda yun. Kasi sabi rin kay Harry S. Truman, sandali kukunin ko yung parang may picture of the declaration na yung magandang litrato yung declaration ni Harry Truman. Sandali. Yung July 4, 1776. Sandali kukunin ko lang dito sa cellphone ko. No? Kailangan makita nyo ito Ayun. Okay. Ito po mapakita ko sa inyo. Ayan. Ganda tong ganda tong nakuha natin mula sa A Pictorial History of the Philippines. Ito po, no? Kasi matagal kong hinanap ito. Una ko nakita to naka-frame sa Tagaytay, sa Palace in the Sky. Hindi ko na makita. No? Pero recently nahanap ko na yung source photo nitong yan, yung declaration. Yan, Proclamation of Philippine Independence. Ayan. At anong makikita natin? Ayun, no? Sabi niya, on behalf of the United States of America, I do hereby recognize the independence of the Philippines as a separate and self-governing nation. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, nakuha natin mula sa mga Amerikano ay recognition ng ating kalayaan. Hindi ho nila tayo binibigyan ng kalayaan. Hindi tayo binigyan ng Amerika ng kalayaan. Kinikilala na lang nila yung kalayaan na nasa atin na. Ane po. Okay, sige. So, punta natin ngayon. So, kung may mga katanungan po kayo, please lang, no? Tingnan natin yan. Okay, so una sa lahat, tingnan muna natin yung kahulugan, no, ng kalayaan.
paano natin naiintindihan ang salitang kalayaan? Paano natin naiintindihan ang salitang kalayaan? No? Una, saan ba galing yan? Nung unang panahon po, wala pong salitang kalayaan. Opo, wala pong salitang kalayaan at lalong walang salitang laya. Wala sa mga lumang diksyonaryo yan. Oh? Ang term natin po para sa kalayaan, yung alam nating term para sa kalayaan, ay, oh by the way, before that, magano nga tayo? Sandali lang, Darwin Tadifa, Well Christian Manaysay, Jen Fred Obidos, si Joe Lazaro, Dr. Xiao Chua, magandang gabi po. Pabati po kami dito sa Sokagakay, Philippines. Nanonood po kami ngayon. Maraming salamat po. Carla Adap. No? This is what make us Filipino. Salamat po sa ating 35 watchers ngayong araw na ito. Sige, punta natin yung term po talaga ng ating mga ninuno sa kalayaan ay katimawaan. Pagkatimawa. No? Kasi timawa means malayang tao. No? John Christian Esparagosa, libertad, liberty. Spanish yun. Spanish. So, pagkatimawa. O, di ba? Yan ang ito yung tula ni Andres Bonifacio na pag-ibig sa tinubuang bayan. Ang sabi niya, ang nangakaraang panahon ng aliw, ang inaasahang araw na darating ng pagkatimawa ng mga alipin, liban pa sa bayan saan tatanghalin. Yan. So, pagkatimawa ng alipin. Bakit? Datu, timawa, oripon. Timawa yung malayang tao. Yung dato yung pinuno, yung oripon yung alipin. Okay. Pagdating ng Spanish, sabi ni Nancy Kimuel Gabriel, yan ay makokorap ang meaning. Mag-iiba ang meaning. Bakit? Kasi yung dato naging prinsipalya o yun yung mga parang kaagapay ng mga Espanyol sa pananakop, yung mga prinsipalya. Yung timawa at saka yung oripon, na-demote sila from malayang tao to sila yung naging Indio. Sila yung naging Indio. So, ang nangyari dyan, parang nung naging Indio sila, so syempre, nag-iba din yung meaning ng timawa. So, ngayon, pag sinabi mong timawa, hindi na malayang tao o marangal na tao ang ibig sabihin yan. Pag sinabi mong timawa, yan yung strike land. Strike land o kaya slap soil. No? Atas lupa. Diba? Mahirap pa sa daga. Palamunin. Yan ang yan. Pero hindi na, kung ganon, kung nag-iba yung timawa, kung nag-iba yung kahulugan niya, ibig sabihin, hindi na pwedeng gamitin yon. Dapat magkaroon na tayo ng bagong salita para sa pagkakaroon ng freedom. No? So, ang nahiisip nga, kalayaan. Yung dyaryo ng Katipunan, kalayaan ang tawag doon. Diba? So, ano ba yung kwento ng salitang kalayaan? Pag tinignan mo si Jose Rizal, di ba nung 8 years old daw siya, gumawa daw siya ng tula na sa aking mga kabata. No? 8 years old daw siya yan. Tapos sinabi niya sa aking mga kabata, di ba? No? Kapag ka ang bayay sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan nasa ring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. Pagkat ang salita'y isang kahatulan sa bayan sa nayot mga kaharian, at ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad sa inang tunay na nagpala.
So yung first three stanzas, pag tinignan mo, 2 beses nang nabanggit yung salitang kalayaan. Noon daw 8 years old si Rizal. Pero bakit ganon? Nung sinasalin niyo si Rizal, noong 25, sorry, not 27, 25 years old siya, yung William Tell ni Schiller, at nandyan na yung salitang Freiheit, tinatanong niya sa Kuya Pasiano na may nakita siyang word. Sabi niya, hindi kaligtasan. It cannot be used. Freiheit or liberty is not kaligtasan. I found the translation of Amor Patrio, the noun malaya, kalayaan, that Marcelo H. Del Pilar uses. Ginamit daw ni Marcelo H. Del Pilar. In the only Tagalog book I have, Florante at Laura, I don't find an equivalent noun. So, ano ibig sabihin nun? Nabasa lang ni Jose Rizal ang salitang kalayaan mula kay Marcelo H. Del Pilar. At bakit ito nagamit ni Marcelo H. Del Pilar? Sa aking palagay ay dahil siya ay taga Bulacan-Bulacan. At ang kura paroko ng Bulacan-Bulacan ay si Mariano Sevilla. Si Padre Mariano Sevilla, delegate to the Malolos Congress, ang siyang nagsalin ng prayer book in Italian na Flores de Maria o Flowers for Mary, kung saan ang salitang libera, Italian word libera, na ang ibig sabihin ay paging malaya, ay sinalin niya bilang kalayaan. Yan po ang simula ng salitang kalayaan, mga kaibigan. So, ginamit ni Del Pilar, nakuha ni Rizal, eventually, ito'y ginamit ng Katipunan at lalo pang pinatingkad ng Katipunan. Lalong pinasikat ng Katipunan. Sa Diaryong Kalayaan, ipinakilala ni Emilio Jacinto sa isang essay ang ibig sabihin ng salitang kalayaan. Sabi niya sa kwento, may isang magandang babae na nagpakita sa isang batang umiiyak sa dilim ng gabi. At umiiyak daw yung bata dahil napakaraming naghihirap at inaapi. Nagpakitang babae upang magbigay ng lingap na dati ay kasama natin ito nung 300 years ago, pero nagpalin lang tayo sa matamis na dila ng mga dayuhan, kaya iniwan natin ang babaeng ito. Ang tangi lamang daw nararapat sa pagmamahal ng babaeng ito ay ang mga taong umiibig sa kanya, hindi yung mga nire-reject siya. Tanong sa kanya ng bata, sino ka ba? Sumagot ang babaeng maganda. At sabi niya, nais mo bang malaman kung sino ako? Kung gayo'y makinig. Ako ay ang simula ng mga bagay na higit na dakila, higit na maganda at higit na kapuri-puri. Marangal at iniingatan na maaaring matamo ng sangkatauhan. Nang dahil sa akin ay nalaglag ang mga ulong may korona. Nang dahil sa akin ay nawasak ang mga trono at napalitan at nadurog ang mga koronang ginto. Nang dahil sa dikain ko ay napagkakaisa ang mga tao at kinalilimutan ng bawat isa ang sariling pakinabang at walang nakikita kundi ang higit na kabutihan ng lahat. Nang dahil sa akin ay natimawa ang mga lipid at napugtuho ang kayabangan at kayamuhan itong kanilang magbabangis na Panginoon. Nang dahil sa akin ay umiimbulong ang diwa upang siyasatin at tuklasin ang mga hiwaga ng siyensya, saan mang pinaghaharian ko ay napaparam ang mga pigati at nakasisingap ng daglian ng dibdib na nalulunod sa pangaalipin ng kabangisan. Ang pangalan ko ay kalayaan. Nakita niyo yung pakilala ng kalayaan sa atin. Sabi niya, siya daw ang simula ng mga bagay na dakila, higit na dakila, maganda at kapuri-puri, marangal at iniingatan na maring matamo ng sangkatauhan. Sabi pa niya,
Dahil daw sa kalayaan na pagkakaisa ang mga tao at kinalilimutan ng bawat isa ang pansariling pakinabang at walang nakikita kundi ang higit na kabutihan ng lahat. O di ba? Pagka naging mabuti tayo sa isa't isa at napagkaisa natin ang bawat isa sa atin, tayo'y tunay na lumalaya daw. Nang dahil sa akin ay umiimbulog ang diwa upang siyasatin at tuklasin ang mga hiwaga ng siyensya. Tulad ng talk ko sa DOST, ito yung lagi kong sinasabi sa kanila. Sinabi na sa isang malayang bansa, malaya din na gumamit ng siyentipikong metodo at paraan ang mga tao para lutasin ang kanilang mga problema. Oh. So, dito natin sasagutin yung isang vlogger, sikat na vlogger noon, na sabi niya, ipagpalit na lang daw natin ang ating freedom para sa discipline. Kasi sobra na raw daming freedom ng Pilipino. Sabi niya, do we really need freedom? The country had so much freedom for more than 20 years now, and look what it did to us. Do we really need freedom or do we need discipline? O, di ba? At ang konsepto niya ng freedom ay kalayaan na gawin ang masasamang bagay. Sabi pa niya, why don't we give discipline a chance? Parang dito sinasabi mo ng vlogger na kailangan mamili ka kung kalayaan o disiplina. At tayo naman, lagi sinasabi natin, okay lang na huwag tayong maging malaya, okay lang na wala tayong freedom, basta disiplina tayo, ganun. Grabe, alam nyo, hindi magkaaway ang disiplina at kalayaan. Kasi ang sinasabi ni Emilio Jacinto, pag dinidisiplina mo ang sarili mo at iniisip mo ang kabutihan ng lahat, pinapalaya mo ang ibang tao. At dahil doon, papalayain ka rin nila at gagawan ka rin nila ng mabuti. Pag gumagawa tayo ng mabuti sa isa't isa, walang kailangang ma-feel na hindi siya malaya. Lalaya tayong lahat sa ating pakikipagkapwa-tao. O, gets? Bakit? Dahil ikaw, pag sumunod ka sa batas, pag sumunod ka sa batas, di ba? Pag sumunod ka sa batas, especially batas trapiko, pag sumusunod ka sa batas trapiko, tinatanggal mo sa kapahamakan ang iyong mga kapwa. Walang maaksidente, walang masasaktan. Di ho ba? Ganun. Ganun, girl. Okay. So, sandali lang iinom lang ako. Ayan. So, hindi kailangang pagsabungin, distortion yun Kapag sabungin mo ang kalayaan at disiplina, pag dinidisiplina ng tao ang kanyang sarili, pinapalaya niya yung iba. Pag sumusunod siya sa batas, umiibig siya sa kapwa niya. Pag ginagalang niya ang karapatang pantao ng iba, umiibig siya sa bayan at sa kapwa niya. Hindi kailangan isakripisyo ang human rights. Sino lang ba nagsasabi ng ngayon? Lipas na sila. Tigil-tigilan nga nila ako. Bakit? Sa lipunang Pilipino, sa psikolohiyang Pilipino, na siguro gasgas na para sa inyo dahil lagi kong sinasabi na tayo ay may panlabas at panloob. At ang panloob natin ay dalawang bahagi, ang kaluluwa at ang ginhawa. Sa psikolohiyang Pilipino, ayon kina Prospero Cobarceo, Salazar at Virgilio Enriquez, walang ginhawa mula sa atay nagagana kung hindi matuwid ang kaluluwa na nasa utak. At ang matuwid na kaluluwa, ang ibig sabihin ng alignment ng kaluluwa sa langit, pag matuwid yun, mabuti siyang tao. Mabuti ang kanyang kaluluwa, maganda ang kanyang kalooban.
doon lang giginhawa ang tao. So, giginhawa ang tao kung matuwid ang kanyang kaluluwa. Oh? At nabanggit na yan ni Zeus Salazar. Now, pag tinignan mo, sa totoo lang, yung meaning ng freedom sa atin, iba sa kalayaan na freedom ng West, iba sa kalayaan. Kasi kasama sa kalayaan sa atin, ginhawa. Kasama yung ginhawa, kina Andres Bonifacio, ang pagkakaroon ng kalayaan ay kaginhawaan. Ano yung sabi ni Salazar? Ano yung ginhawa? Gaan sa buhay, aliwan sa buhay, paggaling sa sakit, kaibsan sa hirap, aliw o mabuting pamumuhay. Kung komportable ang buhay mo, ba? Kung nakakapag-aral ang mga anak mo sa paaralan, yan ang importante dyan. So, hindi yung pagyaman ang parang gusto ng Pilipino, gusto niya maging maginhawa. So, bakit? Magkaiba yung tingin ng elite na nakapag-aral sa kanluran doon sa mga nasa bayan. Ito na yung dambuhan ng pagkakahating pangkalinangan. Kasi para sa mga nakanluranized na mga Pilipino, political ang pagkakaroon ng freedom. Political. So kung meron kang balota, 'di ba? Ika'y nakakaboto, 'di ba? Malaya ka. Pag may estado, may mamamayan, may teritoryo, malaya ka. Pero sa katipunan, mas malalim ang kahulugan ng kalayaan. Diba? Ang kalayaan, nagkakaroon ka ng kalayaan kung maginhawa na yung buhay mo. Ay, maginhawa ang buhay mo. Kaya nga walang kalayaan kung walang kaginhawaan. At babalik tayo, para guminhawa tayo, kailangan mabuti ang kalooban natin. Kaya, binabasa daan lagi ang kartilya ng katipunan at ang dekalogo ng katipunan. Bababasa natin yan sa ating mga estudyante. Yan ang assignment nyo ngayon, mga kids. Yan ang assignment natin. Kasi nga, walang kalayaan kung walang kaginhawaan. At walang kaginhawaan kung walang mabuting kalooban o matuwid na kaluluwa. Alright? Very good, very good. Uy. John Christian Esparagosa, Mayra Luna Vailosis, mula sa LGU Manukan. Totoo ba yung LGU Manukan? O mga fans lang kayo, 18 lang kayo at fans kayo ni Ken Suson? O kaya what we know as Felip, no? Carl Adap, Ma'am Angel Dimasana, ang ating teacher we admire, Angel Dimasana, LPT, no? John Christian Esparagosa, 10/10 for the special effects, Professor Xiao. Ana Lipata Cuarteros, Joan Medina, Cyrene, CB. Good evening po, Prof. So yon, no? Maging mabuting tao para guminhawa, at pag guminhawa tayo, lalaya tayo. Kasama sa kalayaan yon. Ngayon, sa Pinoy Periodiko, meron po akong article, Kalayaan o Kasarinlan. Pwede nyo itong puntahan para ho sa aking artikulo. Kasi nga, isasagutin natin ang tanong na yon. So, yung pala yung kalayaan para sa ating mga ninuno, no, may kasamang kaginhawaan dapat. Hindi lang political, kundi nandyan yung magandang buhay. Kalayaan o kasarinlan? Diba? Kasi Independence Day, araw dapat ng kasarinlan. Pero bakit kalayaan yung ginagamit natin? Ano ang kaibahan? So, nakita nyo na yung kanina, no, na definition natin. Balikan natin yung sinabi ng aking mentor na si Professor Dr. Vic Billian ng UP Department of History. Sabi niya, ang kalayaan daw, pag tinignan mo sa Bisaya, concept sa Bisaya, matututo tayo dito. Ang kalayaan daw ay kahilwayan sa Bisaya, mula sa hilway
na ang kahulugan ay hiwalay, na tumutukoy sa pagkahiwalay o pagkawala sa pagkatanikala sa kahit anong nagtatali sa iyo. So, freedom from the one that enslaves you or bandage sa iyo, yan ang hilway, kahilwayan. Sa ganito ginamit ng mga politiko noon ang kalayaan bilang pagkalas lamang sa kapangyarihang kolonyal. Para sa kanila, ni kay Villan, parang limitado yung ibig sabihin ng kalayaan. Kasi ang gusto lang nito ay guminhawa, no? Ang gusto lang nito ay umiwalay sa Espanya, sa Amerika, di ba? Ngunit, sabi niya, mas malalim daw ang salitang kasarinlan. Ayon kay Villan, hindi lamang politikal, ngunit nagmula sa sariling panlipunang pananaw ng mga Pilipino na makikita sa kung paanong ang mga anak ay humihiwalay sa kanilang mga magulang sa tuwing sila ay mag-aasawa o, tawag doon, nagsasarili, mag-aasawa na. O kung paanong sa timong silang Asya, ang pengampong ay humihiwalay sa mandala. Ibig sabihin, ang kasarinlan ay isang konsepto na mas tumutukoy sa pagnanais ng isang tao na tukoy ng sariling direksyon sa kanyang buhay o kahit pa sa politika kaysa sa kalayaan na ayon kay Villan ay katumbas ng kanluraning freedom. Kahit ang katimawaan ay nangangahulog ang pagkalaya mula sa pagkalipin upang maiangat sa pagiging maginoo na hindi ibig sabihin ay dugumbugaw sa Pilipinas kundi marangal at malayang tao. So yung pagkatimawa, ang gusto pala niya nung unang panahon, maging maginoo ang dating alipin. So, ibig sabihin, ang gusto talaga ng mga natin, ayon kay Villan, ang gusto ng katipunan, nahihiraya ni na Bonifacio at Jacinto ang mga Indio na nagiging mga maginoo o mamarangal na tao. At ang mga mamamayang napasailalim na alipin at naabuso ay nais na rin magsarili, I mean. Para kay Villan, ang mga naunang politiko ay nais lamang lumaya, magkaroon ng kapangyarihan, ngunit hindi yan ang ako ng pagsasarili dahil tumitingin lamang sila sa lenteng kanluran at hindi nakikita ang pagnanais ng kamaginoohan. Ayon kay Villan, ang kalayaan, ang isang konseptong politikal lamang, subalit hindi nakikita ang pagnanais nating itakda ang direksyon ng ating bukas at ang pagiging dakila. So yung tumatayo sa sariling paa, nasa kasarinlan yun. Yung kalayaan, parang meron ka lang ine-enjoy na mga rights, privileges, no? Freedom of movement, pero kung gusto nating maging maginoo, no? Kailangan kasarinlan. Diba? Hindi pinapayagan ng mga traditional na mga leader natin na maatim ang kamaginoohan at ang pagkakaroon ng dangal ng bayan na kinakatawan ng salitang kasarinlan dahil patuloy nilang hinahayaan lamang ang mga dayuhan na dominahin tayo. So, yun po ang ibig sabihin nito. Oh. Kalayaan, nag-enjoy lang tayo ng freedom natin. Pero pagkasarinlan, tayo na yung nagtatakda ng direksyon ng buhay natin. Oh. So, mas malalim yung kahulugan para sa politika doon sa tinatawag nating kasarinlan. Pero ngayon, nasanay na tayo, araw ng kalayaan. Pero kasarinlan pala ang gusto nating maatim bilang isang mamamayan. Maging mga timawat, maging mga maginoo tayo. Finally, Pata Corteros, Johnny Medina, Siren Civic, Kate C. Canihar, Aluzalav. Valenzuela yan, ano? Sige. So, yun na po yung ano, doon natin makikita ang kaibahan ng kalayaan, kasarinlan, at kaginawaan. Kalayaan, di ba, ay tumutukoy sa mga ine-enjoy nating freedoms, including yung mga kaginawaan natin. Pero yung kasarinlan ay isang kakayahan na ikaw ay umiwalay na at nagtatakda na ng direksyon ng sarili mong buhay at hindi nagpapapekto o nagpapadikta sa iba. And then you have kaginawaan na ibig sabihin yun ng end goal natin. Para magkaroon ng tunay na kalayaan at kasarinlan ay guminhawa ang Pilipinas. Alright, maliwanag po ba? Ayan, may mga katanungan po ba tayo mga kaibigan sa ating
paksa ngayong araw na ito. Oh. Muli nagpapasalamat ako sa inyong lahat na narito upang pakinggan ang aking lektura. Sige. Okay. So, kung meron kayong mga nais pang idagdag, basahin natin. Ano? O sino ang mga nagpapabati? Bel A. Basilio, Kate C. Canear, Valenzuela. Okay na. Sige. Canear, di Charlene yun. Ano yun? Rhea. Canear. Ay. Walang binasa yun. So, ayan. Ano? Wow. Napakaganda nito. Maligayang araw ng kasarinlan, pero pwede na rin yung kalayaan. Pero sana makita natin yung kaibahan nito. Alam mo, may issue po sa ating Declaration o Proclamation of Philippine Independence. Bakit po? Kasi pagka binasa mo yung Declaration of Philippine Independence in Spanish, nasa National Library of the Philippines yung original. At sana pagdating ng panahon, makita namin kayo. Pag itatag na namin, na itatapos na namin yung Gallery of National Documents ng National Library of the Philippines. Kasi doon yung makikita yung original Declaration of Independence, Tolime Tangere, El Filibusterismo, the original Murillo Velarde map of 1737, if I'm not mistaken. Ano? Ayan. So, yun. Ang sana pag natapos yun, makapunta po kayo at makasama po kayo sa amin. Okay. So, may mga katanungan ba? Alam nyo, meron pong sa court, sa ano ngayon, Senado, may gusto pong isinusulong na batas saka sa Kongreso, yung August 1 as solemn ratification of Independence Day, which would be supposedly a non-working, a working holiday. Bakit? Kasi meron palang, bakit ganun? Meron palang si Aguinaldo. Hindi siya pumirma doon sa unang Declaration of Independence. Hindi siya pumirma doon sa unang Declaration of Independence. Puntahan nga natin yung walong lalawigan na slide. Ayan, Kalayaan o Kasamin. Ay, tanga. Walong lalawigan. Ayan, mito ng unang walong lalawigan. Ito. Saan na yun? Bakit ganun ang kulay ng ating watawat? Merong sagot dyan. Diba? Okay. So, ito po yung akta
de la Proclamación del Pueblo Pilipino na matatagpuan po natin sa National Library of the Philippines. Oh. Nakalagak po yan doon. So ito po yung aktual na larawan ng akta de la Proclamación. Marami yung pirmang nandyan, pero hindi nakapirma si Aguinaldo. Bakit? Apparently, dahil ayon sa excitement ni Ambrosio Rianzares Bautista, ang sabi niya, ang kulay ng bughaw, pula at puti ay nagpapagunita sa mga kulay ng watawat ng Norte America bilang pagkilala natin ng malaking utang na loob sa pinamalas niyang pagkupkop na walang pag-iimbot sa atin sa simula at hanggang ngayon. So, ang ibig sabihin daw ng flag natin ay kulay daw yun ng Norte America bilang malaking utang na loob natin sa pinamalas niyang pagkupkop. Parang nga nangyari, naging protectorate tayo ng Amerika. So parang sabi ng ibang historians, baka kaya hindi pumirma si Aguinaldo dahil dyan sa addition na yan. So eventually, yun na nga, hindi pipirmahan ni Aguinaldo yung June 12, 1898 document. Pero by August 1, may pipirmahan siyang bagong dokumento. At yun nga, yung Bacoor Assembly document. Ayan. Alam nyo, sabi pa nung iba, ito daw yung real independence date natin. So siguro, ipaalala na lang natin na may ganyang proposisyon si Bujay. Ay, joke. Naantok na ako, grabe. May interview pa ako para akong hilong-talilong yan. Makapagpahinga na rin ako, pero gusto kong ibigay sa inyo to. Ito yung sinasabi natin na eventually gagawa ng decree o ng proclamation si Aguinaldo, no? At si Mabini ang sumulat. Mabini. Parang yung lagi nang umaawit. Ay, hindi, Bini pala yun. Hindi Mabini. So, sinulat ni Mabini ang proklamasyon na ito sa harap ng napakaraming mga presidentes munisipales na umuwi ng Cavite upang manumpa sa harapan ni Aguinaldo. So parang tinatag yung local government noong gobyerno revolusyonaryo noong pinaproklama nila yung solemn proclamation of Philippine independence to the whole world. No? Nakalagay doon sa proclamation, taimtim na ipinapayag sa buong daigdig ang pagsasarili ng Pilipinas. Very simple. At tinawag nila ang kanilang pamahalaan na pamunuang tagapagpabangong puri. So, yun. Ang ating, So, ibig sabihin, bakit ito pinirmahan niya na nagsasabi na walang US na binabanggit? Sinasabi lang mataimtim na pinapayag sa buong daigdig. So, di pwedeng, di ba? Ang nangyari dyan, parang gusto niyang gumawa ng mas clear-cut na Declaration of Independence. Kaya yung August 1 Assembly, mahalaga din. Diba? Kaso sir, yung bang ibig sabihin ba nun, sir, yung June 12, tatanggalin na natin August 1 na lang? Hindi. Kasi dramatic yung June 12 dahil nananalo na tayo sa himagsikan natin at iwinagayway yung watawat at pinatugtog yung pambansang awit. Alam niyo, meron akong karagdagang mga ibibigay sa inyo na impormasyon. Lalo na't si Ian Alfonso, yung request ko, kasi 'di ba meron parang meme o information art card na nagsasabi na hindi po winagayway na Aguinaldo ang watawat. Nako, 'di ba sa lahat ng drawing yan ang nakalagay na hindi
na ano, sa lahat ng mga pelikula, yan yung nilalagay na ano, na parang illustration na siya ay ano yun? Nawala sa isip ko sasabihin ko, sorry. Oh, anyway, yan, dala ng pagod yan. Pero kumbaga, yun yung sasabihin ko, ano, nasa na ba tayo? Sandali lang, ano? So, yun. Ito pala. Gusto kong makita nyo yung mga usual, ano eh. Alam mo yun, yung Ambrosio Rianzares Bautista. Raise the flag. Yan. May ganong ano eh na ayan, ito. Did you know Emilio Aguinaldo never waved the Philippine flag nor was it done on a balcony? It was Jose Rizal's distant relative, a lawyer named Ambrosio Rianzares Bautista, Don Bosyong, who authored and read the Act of the Declaration of Philippine Independence in the late afternoon in front of an open window. Although it was Aguinaldo who unfurled the flag, it was Bautista who ended up waving it in front of a jubilant crowd. Ang tanong ko lang, saan yung source nun? Na hindi daw ni wave. Kasi doon sa Declaration of Independence, ang sinulat ni Bautista, hawak ko, ang watawat na hawak ko, sabi niya doon. Ang tanong, ibig sabihin ba hinawakan niya yon yung flag? Hindi na hinawakan ni Aguinaldo. Si Aguinaldo nga, di ba? Makita niyo yung illustration kanina, di ba, na ayan, ito na lang, yung sa Project Saysay. Ayan, Project Saysay Binta. Iba yung ano, ang makikita nyo dyan ay winawagayway ng ibang tao yung flag. Yan yung sumunod dun sa ano na yun, ni Ambrosio Rianzares. Si Aguinaldo pakaway-kaway dun. Darius, saan ba kita classmate? Alam ko classmate kita eh. Hindi ko lang maalala kung saan. Sumagot ka naman Kasi marami kang tinatanong na parang alam ko na na-tackle somewhere, no? Yan, sige. I-try natin mamayang sagutin. May papakita lang ako sa iyo. Hindi ba hinawakan niya Aguinaldo yung flag? Hindi ba niya ni-wave yan? Tingnan natin yung isang primary source na kakabigay lang sa akin ni Ian Alfonso. Eto. Yan. Primary source, eyewitness account by Lieutenant Colonel Eduardo Gutierrez David. Okay. Ano ang sabi niya, no? Promptly following the reading of the Act of Proclamation, the President of the First Philippine Republic, General Aguinaldo,
hoisted the first Filipino flag which was made in Hong Kong by Miss Marcela de Agoncillo. No? So, yun. No? Ano sabi? Aguinaldo hoisted the flag. But General Aguinaldo hoisted the first Filipino flag. Yan. Salamat Ian Alfonso sa account na ito na ibinigay mo sa akin. Ano? So, yon. So, ang accurate naman, yung nasa 5 piso dati, nahawak ni Aguinaldo yung flag. Kaya hindi na dapat issue yan eh. Hindi na dapat issue yan. Okay, 8:15 po, no? In 10 minutes, kailangan natin magtapos. So, basahin ko na po yung ibang mga no? Ayan. Jessica Ling. Anong pwedeng ma-access physically? What do you mean? Bel Basilio, Christian Cervantes Velasco, Romy Ragual Salviejo, John Fredo Bidos, no? Josefina Jamer sa timbre. Ayan. Darius Galorpo said, pwede ba malaman stadio sa away na Agoncillo Constantino and Kibuyan sa kanilang interpretasyon kay Rizal? Kay Kibuyan ako doon. Kay Kibuyan ako. No? Kay Kibuyan ako. Kasi sabi, sa pagkakaalam ko ay maraming tumangkilik sa Agoncillo Constantino view. Nagsasabing hangad lang ni Rizal ay freedom at hindi independence. Hindi. Hispanization. Lea Buen Brazo Salting. Hello, Ma'am Lea. Pwedeng ma-access pero kailangan mong sumulat sa National Library. Yes. Okay, yun. No? Opo. Sa susunod, pag nagbukas na yung museum natin, yung gallery natin, pwede mo nang puntahan doon. Araw-araw, kung gusto mo. O maghapon daw, kayo ang nasa newsfeed ko. Very busy day for you. Mabuhay po kayo. So si Darius, meron pang ibang tanong last week. Gusto kong i-address ngayon, ano? Saan yung ibang tanong ni Darius? Darius, saan ba tayo magkaklase? And curious ako eh. Alam ko magkaklase tayo. Oh? So yun yung stand ko dyan. Saka saan ka na nagtuturo ngayon? Ito. Sir, ano din po ba ang ibig sabihin ng oral history? Yung oral history po, ang ibig sabihin nun, pasalitang kasaysayan. Ang pasalitang kasaysayan, ito po yung pagkuha ng impormasyon ukol sa kasaysayan gamit ang interview sa isang taong nakakita sa kasaysayan. Yun ang oral history. Pag inipon mo yun, kung nakagawa ka ng akda na batay sa oral history. No? Ayan. Hello Doc, may tanong po sana ako, sabi ni Darius last week ito. Ano ba ang difference na Rizal at Agoncillo sa sinasabing pagtingin Pilipino? Nagbigay ng distinction dyan si Ambet sa introductory part ng Rizal's Morga, kaso hindi ko naintindihan. No? Sorry, hindi ko pa nabalikan yan, so hindi ko rin maintindihan. Ano? Kung bakit hindi mo siya maintindihan. Okay. So yun, no? But anyway, kasi ibig ko sabihin, actually, mas matindi yung kaibahan ni Rizal at Agoncillo kay Seo Salazar sa pagtingin Pilipino. Kasi dapat, kung sana pagtingin Pilipino yan o pantayong panon, dapat nasa wikang Filipino yan. O kung ikaw ay nagpapagamot. So, anyway, that said, siguro ito na yung oras na ayan, so, may parade po no na mangyayari sa Luneta, Rizal Park Luneta. Alas 5 po yan ng hapon at may flag racing naman din sa umaga. Pupunta po ako. Salamat sa National Historical Commission of the Philippines para sa paanyaya. So siguro ito na lang po ano. Yan, okay sige. Magpapaalam na ako because I have to go to Christian Esguera's page
So, makita-kita po tayo doon. So, sige po, no? Salamat po. Mabuhay ang araw ng kasarinlan. At sana po patuloy po tayong lumaya at makatayo sa sarili nating paa laban sa hamon ng globalisasyon at sa hamon ng pakikialam ng mga dayuhan sa ating bayan. Patuloy na pakikialam na nagiging salpukan tayo sa kanilang mga hidwaang geopolitikal. O muli po, ako po si Xiao Chua na nagsasabing ang kasaysayan ay kaysaya. Bye-bye. Sa puso't isip laging kukupkupin mga gunitang sa ating nakarating. Bayan pukawin sa diwa't damdamin. Pangarap ng kahapoy ating tuparin. Marami pang bagay ang dapat tuntunin. Mga aral ng nakalipas ay susulatin. Malayong kahapoy sisikapin pang libutin. Nalalaman ay atin pang pauunlarin. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwit ka mananalaysay sa iyong papel. Turuan ang mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin. Kabayan, bayan na kabutihay, mula sikulan hanggang mabulis. Hilig sa nakaraay payabungin. At kung marating anumang lupain, may pagtatanggol sarili ng may lalim. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwit ka mananalaysay sa iyong papel. Turuan ang mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin. Kabayan, bayan na kabutihay, landasin. Mabuhay ka, kapisanan, kasaysayan ng Pilipinas.